So yan po mga boss ang XRM 125. Ang gawin natin sa video na to ay magpalit po tayo ng clutch lining, okay? At para po sa mga baguhan pa dyan na gusto pong matuto sa ganitong trabaho, at sundan nyo lang ang video na to mga boss para mayroon kayong idea kung paano magpalit ng clutch lining sa XRM 125 carb, okay? So ito po ang engine oil na binili ng may-ari nito, pati ang clutch lining. Itong clutch lining na binili niya, hindi po ito genuine, ito po ay isang replacement lang. Makoto po ang brand, okay? At ngayon, umpisahan natin. Ang unang gawin natin mga boss, tanggalin natin itong lahat ng sagabal sa pagtanggal natin sa crankcase. Okay? So, ngayon, natanggal natin lahat ng mga sagabal. Okay, next natin mga boss, itong bolt na 8mm. So, gumamit lang po tayo na T-rings na 8mm. Itong lahat na bolt na nagkabit sa crankcase mga boss, ito. So, tanggalin natin yan. Okay? So, yun, natanggal natin ang kanyang crankcase mga boss, okay? Palitan din natin ang kanyang gasket mga boss. Nasira daw yung gasket. So, linisin na natin yan bago natin palitan ng gasket. So, madali lang to sundan mga boss. Ang technique lang kung ano yung tinanggal, yan po ang yung tandaan para sa pag-assemble, hindi po kayo magka-problema, okay? Katulad po nito, ito po ang clutch lifter. So, ito ang sa pagkabit nito, ito po yung dapat tandaan. Dito po yan nakalagay. Okay? So, yan po yung dapat tandaan mga boss para hindi kayo magka-problema. Sa ganito po mga boss, kapag nag-assemble na po kayo, dapat ito nakatagilid, no? Para hindi po mahulog yung clutch lifter nito mga boss. Okay? So, ito hugutin mo natin to mga boss dahil dismantle muna tayo. Okay? So, ang next natin tanggalin itong tatlong bolt. So, gumamit lang po tayo ng 8mm na T-rings pa rin, okay? So, ganito lang ito mga boss, napaka-basic lang po ito gawin at madali lang po ito sundan. After natin na matanggal natin ang tatlong bolt, tapos hugutin natin itong cover, pakita natin yung castle nut. So, ito na mga boss, natanggal natin yung cover niya. Tapos, makita natin yung castle nut yung sinasabi natin, okay? So, ito pong castle nut ay tanggalin po natin to. Pati yung sa kabilang side sa clutch hub, tanggalin mo natin tong kanyang clutch bearing. Okay? So, ito po ang castle nut na tanggalin natin mga boss. So, dalawa kibali yung castle nut na tanggalin natin dito sa clutch hub at saka dito po sa clutch shoe, okay? At sa pagtanggal naman ito sa castle nut, mga boss, gumamit lang po tayo ng special tools para po sa pang castle nut. At dito naman banda na side mga boss, before natin tanggalin natin to, sikotin o pupukin natin to kunti yung nakalak. Before natin to tanggalin itong dalawang castle nut, so itong tatlong bolt mga boss, luwagan mo natin to. So ngayon natapos natin na luwagan itong tatlong bolt, so next natin ito ng castle nut. So sa pagtanggal nito sa castle nut mga boss, gumamit lang po tayo ng brushless impact para hindi tayo mahirapan. So itong special tools na para po sa pang castle nut, so yan po ang ating gagamitin. So ngayon tanggalin natin ito po ating unahin mga boss. Okay? So ito natanggal natin itong castle nut. So next natin tanggalin itong lock niya mga boss. So ito tingnan niyo.
Hugutin natin to itong okay. So ito po yung dapat tandaan mga boss. May ito tingnan nyo. Yung anong tawag nyo, yung washer. So itong washer mga boss, may direction po siya. So makita naman yung nakamarka yung out na panlabas. So ito po yung dapat niyo tandaan na hindi siya baliktad, okay? So yan lang po yung dapat tandaan sa pagtanggal sa ditong banda, na dapat sa pagbalik nyo ganito pa rin ang posisyon, okay? Next natin tanggalin mga boss itong isang castle nut dito sa clutch hub, okay? The same pa rin mga boss, gumamit tayo ng impact, brushless impact para hindi tayo mahirapan, okay? So ito madali lang po natin tanggalin basta kumpleto po ay yung tools natin mga boss, okay? So ang next natin gawin mga boss, hugutin mo natin to itong clutch nyo. Ito, hugutin natin to. At ito naman ang kanyang primary, okay? Primary lining. Itabil natin to, okay? At ngayon, sabayan natin to hugutin itong dalawa mga boss, okay? So ito, mahugot na ito diretso to. At ito na po mga boss ang clutch assembly. So nasa loob niyan, tanggalin, i-dismantle po natin yan para yan po ang ating palitan yung sa loob na clutch lining. Okay? At ito po yung dapat tandaan mga boss. Itong sa loob mga boss may washer siya. Okay? So ito pong pinwasher, huwag niyong kalimutan to sa pag-assemble, may balik dito para hindi kayo magka-problema, okay? May washer po siya sa loob, okay? At ito i-check natin to, okay naman yung clutch damper na, wala namang kalog o hindi naman malaki yung kanya pong clearance, okay? At ito rin mga boss, tandaan nyo may pinwasher siya before ikabit itong castle nut, okay? At next mga boss, tanggalin natin to itong tatlong bolt na nilawagan natin kanina. Sa pagtanggal nito, i-balance na natin, okay? So yun, tinanggal natin, i-balance nyo pagtanggal itong tatlong bolt mga boss, okay? At ngayon, ihiwalay natin to mga boss. So madali lang to sundan. So ito mga boss, ito po ang clutch pressure plate, okay? Tama ba? Correct me if I'm wrong. So ito, hindi naman masyado yung tama niya, okay pa to mga boss, okay? So, okay pa naman yung plate niya. So, next natin ito mga boss. Okay. Itong lining. Ito po ang lining niya. So, ito po ang ating palitan. Okay. So, next natin tanggalin itong clutch plate. So, lining, then clutch plate. Okay. Sa clutch plate naman mga boss, ito po yung dapat tandaan. Yung banda, asaan banda pabor yung makinis. Okay, tingnan nyo. Makinis siya. At sa kabilang side, tingnan nyo. Okay, magaspang. Okay, tama ba yun? So, itong makinis, dito banda pabor yung pace niya sa clutch, kanya pong clutch pressure, okay? So, yan po yung dapat tandaan. Okay? Okay, next natin, lining naman. Okay, yan lang. Pagkatapos sa lining, clutch plate, okay? Clutch plate naman. Next, lining ulit. Clutch plate naman, hanggang maubos to. Okay, pang last, lining ulit. So, ito po ang pang-apat na lining mga boss. Okay? So, ito pong apat na lining, ito po ang ating palitan. At ito po ang kanyang clutch hub. At okay pa naman yung tama niya. Okay, natapos natin na linisan lahat ang mga pisa. Okay? At ngayon, mag-assemble na po tayo, mga boss. At ngayon, buksan natin itong clutch lining. At sa pagkabit naman itong clutch lining, kahit magkabaliktaran dahil wala po itong direksyon. Okay? At ngayon mag-assemble na po tayo. So ito po ang clutch hub. Ang una nating ilagay mga boss, ito po ang clutch lining. Sa clutch lining naman, wala itong direksyon. So kahit magkabaliktad, okay lang. The next natin ikabit mga boss, ito pong clutch plate. Sa clutch plate naman, ito pong inyong dapat tandaan, yung magaspang. Pabor po ito sa kanyang clutch hub, okay? So ikabit natin itong clutch plate. Okay, next, lining ulit. So ilagay natin to. At next, clutch plate ulit. And then, clutch lining naman.
Okay, yan lang po ang dapat nyo tandaan. Lining, clutch plate hanggang maubos itong apat na clutch lining. So sa XRM o Wave ay apat lang na clutch lining. Okay? So ito po ang last o pang-apat na clutch lining. So napakadali lang po ito sundan mga boss. Okay? So ito na, ito ikabit natin to. Sa pagkabit nito mga boss, itong ano bang tawag nito ay clutch pressure. So itong dalawang marking, itapat nyo lang to. So ito na, kinabit mo natin to sa clutch basket para mayroong guide, ang yung guide niya sa ating dawil nating clutch lining. So i-next natin itong clutch spring. So itong clutch spring, i-bite natin to. So next, ito po at i-bite natin to mga boss. So yan po ang dapat tandaan niyo mga boss sa kung ano yung tinanggal kanina. So ito pa rin ang ibalik natin. At ngayon ilagyan natin tong tatlong bolt. So yan. So next natin, hugutin natin to para i-check natin. So okay na to mga boss. Dapat nyo ito i-check nyo bago nyo i-assemble para makita nyo. So okay naman. At ngayon mag-assemble na po tayo. Take note mga boss, itong pin washer huwag nyo kalimutan. Okay, dito to nakalagay. Okay, napaka-importante po ito mga boss. So sa paglagay nito mga boss, pwede po kayo gumamit ng kunting grasa lang para hindi po mahulog yung pin washer. Okay. At ngayon, i-assemble natin mga boss. So, itong dalawa mga boss, itong primary at saka secondary niya, ipagsabay lang ito mga boss. At dito naman sa kanyang gear mga boss, tingnan nyo. So, ito, ikutin nyo itong kunti mga boss. And then, itapat nyo itong gear dito sa kanyang secondary. Okay? At isabay nyo ito sa pagpasok mga boss. Okay? So, ganyan lang. Yun. Okay. So, ang next natin ikabit mga boss, yung kung ano yung tinanggal natin kanina ay ibalik natin sa pag-assemble. At ngayon na ibalik na po natin ang lahat nating tinatanggal kanina. So pinatagilid po natin ang motor mga boss para hindi tayo mahirapan sa pag-assemble. So ngayon ikabit natin tong gasket. Okay, na-plaster po natin ang gasket mga boss. So next natin itong clutch bearing. Okay, so ikabit natin itong clutch bearing. So next natin ikabit mga boss, ito po ang napaka-importante, itong clutch lifter. So sa pagkabit nito mga boss, may marking. Dapat yung marking niya mga boss, itapat niyo sa marking doon sa shafting. At ngayon i-zoom natin para maklaro. Lalo na po sa napaka-importante po ito, lalo po sa mga baguhan pa. Para hindi kayo magka-problema. Okay? So itong marking mga boss, so tingnan nyo. Dito nyo ikabit, itapat dito sa shafting. Okay? So, yan po mga boss. So, kita nyo. So, yan po ang napaka-importante. Okay? So, next natin itong spring. So, ito po mga boss, pwede kayo gumamit ng kunting grasa lang para hindi ka mahirapan sa pag-assemble. Okay? So, ngayon, nasiting na po natin lahat mga boss. So, itong crankcase ay kabit natin to. Okay?
So, dahan-dahan lang po natin mga boss. Okay? Tapos, be sure na kung pumasok na yung shafting sa loob, pupukin nyo kunti para masiting. Okay? Yun. Okay? So, ganyan lang po mga boss. Napakadali lang po sundan. So, next mga boss, ikabit natin lahat itong mga bolt dito sa crankcase, lahat ng mga bolt. At pagkatapos natin ito masimbol lahat, so lagyan natin itong bagong oil. Okay? So, yan lang po ating kabuang video mga boss at maraming salamat sa inyong panonood at God bless. Ingat po sa pag-DIY.